Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Narito po muli ang Lifeline Ministries presents God's Grace Bible Study Series. At tayo po ngayon ay nasa series number 2 na po. At ang atin pong pag-aaralan ay ang hiwaga ng buhay. Ito po ba'y nagkataon o pinanukala? Bago po yan, nais ko po muna tayo manalangin ng sandali. Dakilang Ama ng Tanay nasa langit, amin pong inaanyayahan ang inyong banal na presensya na siyang magsalita sa aming puso't kaisipan upang amin pong maunawaan ang inyong malagang mensahe sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid, pagpalagay na lang po natin, isang araw ikaw ay nagbabakasyon sa tabing dagat, at naglalakad ka isang mapayapa at tahimik na umaga. Sa iyong paglalakad sa dalampasigan, iyong pinagmasdan ang matahimik na karagatan. Naririnig ang mahihinang hampas ng mga alon sa dalampasigan. At iyong pinagmamasdan ang maliwalas na kapaligiran, ang maputing ulap sa kalangitan. At sa iyong paglalakad ay napansin mong meron pong mga bakas sa buhanginan. Bakas ng taong lumakad ng nauna sa iyo. Kaya ikay lumingalinga, tumingin ka, hinahanap mo ang tao kung sino ang lumakad doon na nauna sa iyo. Yan po'y nangangahulugan na meron pong isang taong naunang lumakad sapagkat meron po siyang iniwang mga bakas. Tama po ba? Halimbawa po, ikaw ay tumingin sa palibot, mula sa iyong kinalalagyan ngayon, ano po iyong nakikita? Dito po sa aking lugar, kung ako po titingin sa labas, napakarami ko pong nakikita ng mga halaman, mga buron, kapatagan, at akin po nakikita ang karagatan. So ito po ay nangangahulugan na lahat ng ito ay merong pinagmulan. Halimbawa po, tayo ay nakatayo sa labas, sa saligan sa ibabaw ng lupa. Ano iyong makikita? Kung tumingin ka sa itaas, ano po ang ating nakikita? Kung araw or daytime, ating makikita ang araw, ang langit at alapaap. Kung gabi, atin pong makikita ang buwan at mga bituin. Kaya nga po, dumating po ba sa inyong kaisipan ang mga katanungan katulad dito? Paano umiiral ang lahat ng mga bagay na ito? Paano tayo umiinog at umiiral sa lupang ito? Sino ang may gawa sa atin? Ito po ay madalas nating naririnig. Sa unang pag-aaral na sinasabi nila na ang tao ay nagmula daw po sa isang simpleng selula, na ito ay nagmula sa karagatan, at ito daw po ay uminog, nag-evolve from the simple cell, it develops into a complex cell. At umahon daw po mula sa dagat ang nagkaroon ng paa at kamay at lumakad. Kaya nga po ay yan ang sinasabi ng iba. Ngunit marami naman po sa buong panahon na naniniwala na mayroong Diyos na may lalang sa lahat ng mga bagay. Subalit ang tanong, sino ba itong Diyos na ito? Sapagkat marami pong mga nag-aangkin sa buong sanlibutan ngayon na sila ay Diyos at karapat dapat sambahin. Katulad ng halimbawa po ng Buddha, Isis, Shinto, Silva, at iba pang mga Diyos na nag-aangkin na sila'y karapat dapat sambahin. Ngunit sa dami-dami ng mga Diyos na nagsasabing ito, wala po sa kanila nagsasabi na sila ang may akda o may lalang lang lahat ng mga bagay. Meron lamang pong iisang Diyos na nagsasabi na siya ang pinagmulan ng lahat ng mga bagay. At atin pong tunghayan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa aklat ng Genesis, atin pong makikita kung paanong nagsimula ang lahat ng ito. Genesis 1:1. Nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So sa pasimula pa lang po, makikita na natin kung sino ang may akda ng lahat ng mga bagay, ng langit at ng lupa. Sino daw po? Diyos. Sino itong Diyos na ito na manlalalang? Yan po ang ating pinag-aaralan ngayon. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Sa Kanya din po nagsimula ang liwanag. At nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga nung unang araw. So sa makatuwid, ito pong ating pinag-aaralan ngayon ay yun pong
ang mga araw ng paglalalang ng Panginoon ng lahat ng mga bagay. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at paghiwalay nito ang tubig at ito po'y nangyari. So nagkaroon po ng tubig, sa kalawakan at dito sa lupa. At sabi po, tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit at nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ikalawang araw. Tandaan po natin lagi, nagkakaroon po ng gabi at nagkaroon po ng araw ang mga pag-ikot ng araw. Una, pangalawa, ganun po. So sa ikalawang araw, nagawa ang langit at sa itaas natin ay inihiwalay ang tubig sa mga alapaap at langit. At sinabi ng Diyos, magtipon ang tubig na nasa sa silong ng langit sa isang dako at magpaghihiwalayin. So, nagkaroon po ng tubig sa langit at nagkaroon din po ng tubig sa lupa. Yung firmament na ating nakikita, itong bumabalot sa sanlibutan ito, yung kalawakan na yan, ay tubig po yan. At tubig din po dito sa ilalim na ito, dito sa baba ng lupa. Sinabi ng Diyos, magtipon ang tubig na nasa sa silong ng langit at sa isang dako at hayaang lumitaw sa lupa. At nagkaroon din po ng paghihiwalay ng ng tubig sa tuyong lupa. At sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng halaman ng mga tanim na nagkakabinhi at ng punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang binhi. Ang bawat isa ayon sa kanyang uri sa ibabaw ng lupa at ito ay nangyari. At nagkaroon ng gabi at araw o ng umaga ang ikatlong araw. So, sa ikatlong araw, ang lupa po ay pinuno ng pananim ng Panginoon. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga ng ikaapat na araw. Anong nilalang ng Diyos? Sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang ihiwalay ang araw sa gabi. At ang mga ito ay maging palatandaan para sa mga panahon, mga araw at sa mga taon. So, nagkaroon po ng paghihiwalay ng mga araw at bituin, ng araw at ng gabi. At sabi po dito, ito po ay magiging basehan sa pagbibilang ng panahon, yung taon po, mga araw at sa mga taon. At ang mga ito ay magiging tanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa at ito'y mangyari. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. So kung ating titingnan sa ikaapat na araw, nilalang ng Diyos ang araw, buwan at mga bituin. Sinabi ng Diyos, sa Genesis 1:20, hayaang bumukal mula sa tubig ang maraming nilalang na may buhay. So, nagkaroon po ng mga nilalang sa tubig na may buhay. Ano po ang mga nariyan? Alam na po natin kung ano po ang masusumpungan sa tubig. At sa Genesis 1:20 rin po, at magsilipad ang mga ibon sa ibabaw ng lupa sa kalawakan ng langit. So sa mga tuwid, nagkaroon ng gabi at araw ng umaga ng ikalimang araw. Sa ikalimang araw na ito, nilalang ang mga hayop sa tubig at sa himpapawid. Genesis 1:24, at sinabi ng Diyos, magkaroon ang lupa ng mga buhay na nilalang ayon sa kanyang uri. Sa ika-6 na araw, ang paglalang ang mahalaga sa lahat. Bakit po? Ang mga hayop nilalang ng Diyos na gumagapang at ng mga maiilap na hayop sa mga lupa ayon sa kanyang mga uri at ito'y nangyayari. Sa ika-6 na araw din po, nilalang ng Diyos ang ating unang mamagulang. Genesis 1:26. Lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapahamalaan sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa himpapawid, sa mga hayop, at sa buong lupa, sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya nilalang sila ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. So sa ika-6 na araw, nilalang ng Diyos ang ating unang mamagulang ayon sa kanyang larawan, sa kanyang wangis. Taglay po natin, mga kaibigan at mga kapatid, ang wangis ng Panginoon. At ang ating unang mamagulang na nilalang, ayon sa kanyang larawan. Kaya nga po, nilikha ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at ito ay napakabuti.
nagkaroon ng araw o ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ika-6 na araw. So sa ika-6 na araw, ginawa ng Diyos ang mga hayop sa lupa at ang tao. Ano po? Si Adan at Eva ay hindi po nag-evolve o sumingaw. Sila po ay nagmula sa kamay ng ating Panginoon. Amen? Tayo po lahat ay nagmula sa kamay ng Panginoon. Siya ang may dakilang akda ng ating buhay. Siya ang engineer na nag-design sa lahat ng mga bagay. Kaya kung atin pong titingnan, i-observe po natin ang lahat ng mga bagay sa buong universo, lahat ay umiinog, base sa pagkakadesign sa kanila. Kaya nga po in Genesis 2:1 sabi, nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. At hindi po nagtapos doon ang ginawa ng Diyos. Pagkatapos na 6 na araw na paglalangyan ng lahat ng mga bagay sa lupang ito at sa buong universo, meron po siyang isang mahalagang araw na ginawa sa ika-7 araw. Ito po ang sabi, ng ika-7 araw ay natapos ng Diyos ang kanyang gawain na kanyang ginawa. At siya nagpahinga ng ika-7 araw mula sa lahat ng kanyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ika-7 araw at kanyang ginawang banal, sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. Ito po ay napakahalagang pag-aaral tungkol sa pagbabanal ng Diyos sa ika-7 araw. Bakit po special ang ika-7 araw? Yan po ay pag-aaralan pa po natin sa mga susunod na pag-aaral. Pero dito lamang po ay nais ko pong pansinin natin na pagkatapos lalangin ng Diyos ang lahat ng mga bagay, sa ika-7 araw, ginawa po niyang special na araw ang ika-7. Ituloy po natin ang ating pag-aaral. Atin pa pong tingnan ng mas malapitan ang mga nilalang ng Diyos. Katunayan na siya ay Diyos na may akda ng ating buhay. Halimbawa, tingnan natin, ito pong katawan ng tao, itong ating katawan. Pansinin po ninyo, sa loob at labas ng ating katawan, yang mga organs na yan, lahat ng ito mga kaibigan at mga kapatid, kung walang isang matalinong manlalalang na nag-decide sa atin, hindi magiging ganito ang ating hitsura. Marahil magkakaiba-iba ang ating mga design. Marahil magkakaiba-iba ang development natin. Pero ang sabi ng Biblia, tayo'y nagmula sa kamay ng Panginoon. Kaya ang design natin ay iisa. Bagaman in the matter of years, bunga ng ating mga kasalanan, nagkakaroon na po ng iba't ibang kulay, nagkakaroon na po tayo ng iba't ibang mga hitsura, at kahit po yung mga tangos ng ilong, lahat ang mga hugis na yan, nagkaiba-iba, dala ng kasalanan, pero lahat iisa pa rin ang design natin, loob o labas, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi tayo katulad ng hayop. Tingnan natin halimbawa ang ating mata. Ang ating mata ay isang bahagi ng katawan. Ayon po sa pag-aaral, kahit po ang pinaka-advanced technology na camera ay hindi po magagaya ang kakayanan ng ating mata. Bakit? Kapag binuka mo ang iyong mata, pumasok ang liwanag, it-transmit a message, nagdadala ng mensahe sa ating utak. At yung utak natin ang nagsasabi, na kung ano yung ating nakikita, kulay, liwanag, hugis, maganda at lahat ng iyan, yay hindi nagagawa ng pinaka-advanced na camera. Kaya nga po, dito pa lang sa mata na ito, mga kaibigan at mga kapatid, na ginawa sa atin ng Panginoon, nagpapatunay na ang disenyo natin ay ang Diyos na lumalang sa atin, gusto niyang makita natin ang lahat ng kanyang nilalang. Ang mata ng tao ay nagbibigay ng ebidensya tungkol sa mapagmahal na Ama. Kaya nga po, ayon sa awit 139:14, ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang paggagawa sa akin ay kakakilakilabot at kamangha-mangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Sabi po ni Haring David, kahanga-hanga tayong nilalang ng Diyos. Tingnan pa po natin halimbawa ang mga bagay na makikita natin sa kalawakan, ang disenyo ng Panginoon. Kung tumingin po tayo sa kaitaasan, ating makikita ang halos di mabilang na bituin. Sang-ayon po sa pagsilip ng mga scientists, by the use of their Hubble
telescope, ano ho, yung Milky Way alone, ang sabi po, it contains billion stars. Ang Milky Way po ay isang maliit na guhit lang sa napakalawak na kalawakan na yan. Ano ho? Na paano na kung lahat ng yan. Now mga kaibigan at mga kapatid, binigyan tayo ng idea ano ho, kung gaano karami ang bituin sa langit. Ang sabi po dito, tumingala ka ngayon sa langit, iyong bilangin ang mabituin. Kung mabibilang mo, maging ganyan ang iyong binti. Now actually mga kaibigan at mga kapatid, ito po ay sinabi ng Panginoon kay Abraham na sinasabi, kung kaya mong bilangin ang mabituin sa langit, pero ang totoo lang po, hindi mo kayang bilangin. Tama po ba? Ano ho? Hindi natin kayang bilangin yan. Yung mga scientists na nga po, by the use of the Hubble telescope, yung isang napakalaking telescope, ano ho? Hindi nila kayang bilangin. Tayo pa kaya na walang telescope? Mga kaibigan at mga kapatid, tingnan pa po natin ang kamanghamanghang nilalang ng Diyos. Itong tubig, ano ho? Alam natin na kung wala ang tubig, hindi po tayo mabubuhay. Pero ngayon, sa ating panahon ngayon, ano, dala ng pollution, ang lahat ng tubig ay contaminated na, ang lahat ng tubig ay pwedeng mahaluan ng nakakamatay na chemical. Pero sa pagkalalang ng Diyos, sa ginawa ng Diyos, ang tubig ay nadadalisay o nalilinis na muli sa pamamagitan ng evaporation. Di ba yung tubig, kukuha din dadalhin sa kalawakan, pagkatapos doon ay magkakaroon ng paglilinis, ibababa muli sa pamamagitan ng ulan, hamog at snow. Hindi ba ito isang kahanga-hanga na sistema ng patubig na ibinigay ng Diyos sa atin? Halimbawa ang araw, tingnan mo ang araw, kapag ito ay masyadong malapit sa atin, hindi tayo mabubuhay. Lahat ng halaman patay, tao'y patay. Ang mga tubig, maaaring kumukulo yan sa tindi ng init. Kaya itong mundong ito, hindi po pwedeng mabuhay dito ang tao o anumang mga nilalang. Pero kung ito naman po ay masyadong mapalayo, sabihin na lang natin, mapalayo ng konti, ano mangyayari sa ating sanlibutan? Frozen. So, lahat tayo magiging frozen to death. Kaya kung titingnan natin mga kaibigan at mga kapatid, ang ating buhay ay nasa kamay ng nilalang sa atin. Hope Dosage, nasa kamay niya ang buhay ng bawat bagay na may buhay at hininga ang lahat ng mga ito. Kahit po pala ang ating hininga. Ano po bang hinihinga natin? Sinasabi natin, oxygen. Sa totoo lang po, hindi lang po oxygen yan. No, it's a mixtures of chemicals. At ano po yung mga yon? Yung nitrogen, oxygen, argon, and carbon dioxide. Mga kaibigan, mga kapatid, ayon sa pag-aaral, sumobra lang ng kaunti ang nitrogen, patay tayo. Sumobra lang ng kaunti ang oxygen, patay tayo. Sumobra lang ng kaunti ang argon, patay tayo. Carbon dioxide, patay tayo. Lahat po ito ay tama ang pagkakatimpla ng manlalalang sa atin, ng ating Panginoon. Kaya tayo nabubuhay. No, hindi bagat kahanga-hanga yan. Ito po, isa pong pananaw na hindi po mapaliwanag ng marami. Ito pong paglalakbay ng mga ibon na ito, na milyon-milyon milya ang kanilang nilalakbay patungo sa isang lugar na hindi pa nila nararating. Hanggang ngayon, hindi po nila may paliwanag yan. No? Pero ito po ay nangyari sapagkat ayon sa pagkakadesenyo ng Panginoon. Halimbawa po, ang mga salmon, di ba yung mga isda, na kung sila ay pinapanganak sa ilog, pagkatapos sila ay pupunta sa dagat, pagkatapos doon sila lalangoy sa napakalawak na karagatan. Pagkatapos noon ay 1,200 miles ang layo na kanila pong tatawirin sa walang mapang karagatan, babalik kung saan sila nagmula. Paano nilang natutunan kung kailan ang oras at lugar na kanilang pupuntahan? Kung yan ay walang nagdisenyo sa kanila. Ito po, hanggang ngayon ay hindi po magaya-gaya ng mga architect or mga engineers yung paggawa ng honeycomb ng kanilang bahay. Na kung ating titingnan, ang utak ng mayan ay halos kasing liit lang ng butas ng karayon. Pero ano po ang kanilang nagagawa? Napakaganda. Sino ang mastermind ng lahat ng ito? Sabi po ni Job, sa Job 12:7, ngunit ngayon tanungin mo ang mga hayop at turuan kanila. Wow! Ang mga ibon sa ipapawid at kanilang sasabihin sa iyo. O ang mga halaman sa lupa at tuturuan ka nila. At ang mga isda sa dagat ay magpapahayag sa iyo.
Sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang gumawa nito? Mga kaibigan at mga kapatid, lahat ng ating nakikita sa sanlibutan ito na nilalang ng Diyos ay magtuturo na merong isang napakabuti, napakamatalino at mapagmahal na Diyos na lumalang sa bawat isa. Gawa ito ng Diyos. Sa katotohanan po, ito isang malaking pribilehyo. Kaya nga po, karapat dapat natin siyang sambahin. Ang sabi po ng Jeremias 32:17, Panginoong Diyos, Ikaw ang siyang gumawa ng langit at ng lupa sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan, sa pamamagitan ng iyong kamay. Walang bagay na napakahirap sa iyo. Amen? Mga kaibigan at mga kapatid. Kaya di bagat isang malaking kapayapaan sa ating puso at kaisipan nang malaman na merong Diyos na lumalang sa atin. At ang pinakamaganda dito, ang Diyos na milalang sa atin ay Diyos ng pag-ibig. 1 Juan 4:8, ang Diyos na maibigin sa lahat. Napakagandang isipin ang makapangyarihang Diyos na lumalang at umalalay sa napakalawak at kumpleto na universo ay may malasakit sa bawat isa sa atin. Sa Roma 8:38 ang sabi, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinpamang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin. Saan po? Sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen? Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, anuman po ang iyong kalagayan ngayon, anuman po ang iyong nakaraan, anuman po ang ating pinagdaanan ng buhay, anuman po ang ating mga kinabukasan, ang ating pag-aaral yung nagsasabi na mayroong Diyos na nagmamalasakit sa atin, Diyos na milalang sa atin, Diyos na nagkakaloob ng mabubuting mga bagay sa iyo at sa akin. Diyos na nagmamahal ng higit sa ating lahat. Ang sabi nga po sa atin, ng Jeremias 31:3, iniibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig. Amen? Hindi po tayo makakalimutan ng Diyos. Marami nagsasabi na, nakalimutan na ako ng Diyos. No, hindi po yan totoo. Ito ang katotohanan. Isaiah 49:15, malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya ay hindi mahabag sa anak ng kanyang sinapupunan? Oo. Sabi po, ang mga ito'y makakalimot, ngunit hindi kita makakalimutan. Narito, aking inanyuan ka sa palad ng aking mga kamay. Mga kaibigan at mga kapatid, hindi tayo makakalimutan ng Panginoon. Kaya nga po, ang Panginoon ay nagsugo ng kanyang mga mensahero. Upang ipabatid sa atin ang kanyang dakilang pag-ibig. Kaya lang marami pong hindi tumanggap at marami pa rin pong nagdududa. Kaya mismo ang ating Panginoon Hesus bumaba sa lupang ito, nagkatawang tao upang ipakilala at ipadama sa atin ang pag-ibig. Nung siya nabubuhay sa lupang ito, kanya pong itinuro ang daan tungo sa langit upang makilala ang Diyos na siyang maibigay na milalang sa atin. Kahit po doon sa kanyang kamatayan sa cross, mga kaibigan at mga kapatid, tiniis niya ang lahat sapagkat mahal kanya. Gusto niyang ipahiwatig sa iyo na siya ang milalang sa iyo, siya ang milalang sa atin. Na nung tayo magkasala, napalayo sa kanya, siya'y lumapit ng may kagandahang loob upang tayo po ay atin siyang kilalanin na siyang manlalalang natin at siyang karapat-dapat na atin pong sambahin. Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, na upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino ang Diyos ng universo? Siya ang makapangyarihang manlalalang. Siya ang kamanghamanghang taga-sustento sa atin. Siya ay walang katulad na nagdisenyo sa atin. Siya ang isang mapagmahal na Ama, ang Diyos na maibigin sa lahat. Meron pong isang bata na aksidente. At nung siya dinala sa ospital, kailangan po siyang salinan ng dugo. Ang mga manggagamot naghanap po ng mga dugo na katulad nung sa kanya, ngunit wala pong masumpungan maliban sa kanyang ama. Kaya nga po ang ama ay lumapit sa doktor, sabi niya,
Kuhanin, kung kailangan, kuhanin ninyo ang lahat ng aking mga dugo. Mabuhay lang ang aking tanging anak. Mga kaibigan at mga kapatid, ang ating Panginoon Hesus na nabayubay doon sa cross, ipinagkaloob niya ang kanyang buhay. Ang bugtong na anak ng Diyos, na siyang prinsipe ng langit, ay ipinadala, sinugo sa lupang ito upang ipadama sa atin ang kanyang pagmamahal. Ang pagmamahal ng Diyos na milalang sa atin. Mga kaibigan at mga kapatid, hindi hubag karapat-dapat na siya'y atin ding mahalin at kilalaning Diyos ng ating buhay. Kaya sa umagang ito, sa pagkakataong ito, siya po ay nag-aanyaya sa bawat isa sa atin na tayo po'y lumapit sa Kanya. Kilalanin siya na ating malalalang at Diyos ng ating buhay. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama na ang tanay nasa langit, maraming salamat po sa isang katotohanan inyo pong ipinabatid sa amin na kayo ang may akda ng aming buhay, ng lahat ng mga bagay sa lupang ito. At kami, Panginoon, ang dahilan kung bakit bumaba ang Panginoong Hesus sa lupa ito upang ipahayag sa amin na siya ang aming Panginoon na dapat po maghari sa aming mga buhay at karapat-dapat na sambahin. Nawa po, Panginoon, ay maglaga kami ng panahon, maglaga kami ng aming mga sarili sa inyo at patuloy na kilalanin ang aming Panginoong Hesus na siyang tagapagligtas ng bawat isa. Salamat po sa inyong pagtugon sa aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. At hanggang sa muli, ang inyong pong lingkod ay nag-aanyaya na inyo po akong samahan po sa ating pag-aaral dito po sa God's Grace Bible Study Series. God bless you.